já começou, mas vocês notaram que Israel não está participando da Copa? Ngayon, sabay-sabay nating alamin kung bakit at kung ano rin ang pananagutan ng FIFA sa lahat ng ito. At dahil hindi kasali ang Israel sa World Cup, pumunta kami ngayon sa mga kalsada ng Jerusalem para tanungin ang mga Israeli kung sino talaga ang sinusuportahan nila sa World Cup. 2026 na ito, kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Para maintindihan kung bakit wala ang Israel sa World Cup, kailangan muna nating tingnan ang mapa ng mundo. Makikita ninyo na ang Israel ay nasa Asia, pero kasama ng mga kapitbahay na hindi ganoon kabait sa atin tulad ng Afghanistan, Pakistan, Syria, Iran at marami pang iba. At syempre, dahil ang Israel ay nasa Asia, dati silang naglalaro sa ilalim ng Asian Football Association. At hindi lang basta sumasali ang Israel, maganda rin ang kanilang performance. Sa katunayan, nanalo ang Israel sa Asian Cup noong 1964. At hindi lang yon, sa mga naunang Asian Cup noong 1956 at 1960 pumangalawa ang Israel. At sa sumunod na taon, noong 1968, nakuha ng Israel ang ikatlong pwesto. Noong 1970 nakamit ng Israel ang isang napakalaking tagumpay para sa isang maliit na bansa. Noong 1970 nakapasok ang Israel sa World Cup. Pero ang lahat ng tagumpay na ito ng football ng Israel ay nagsimulang makaistorbo sa mga bansang hindi tinatanggap ang pag-iral ng Israel. Ang mga bansang ito, karamihan mula sa Asia, na patuloy na lumalaban para sa pagkawasak ng Israel at ang ilan sa kanila ay ganoon pa rin hanggang ngayon. At dahil dito, sa sumunod na Asian Cup noong 1972, 1972 ang koponan ng Israel ay tinakot at napilitang umatras sa paligsahan. Noong 1972, nagsimula ang paligsahan at nandoon ang Israel kasama ang kanilang mga manlalaro. Pero kinailangan ng koponan na lisanin ng bansang host, kinailangan nilang umalis at bumalik sa Israel. Dahil din ito sa pressure, pero pati na rin sa pisikal na banta sa koponan. At pagkatapos nito, lalo lang lumala ang sitwasyon. Ang Israel, na noon ay isang napakabagong bansa, ibig sabihin na wala ang kanilang kalayaan mga 2,000 taon na ang nakalipas at nakuha lang nilang muli ang kanilang kalayaan noong 1948. Ang Israel, na noon ay wala pang 30 taon ng kalayaan, ay nakakamit ng mga tagumpay at negatibong resulta sa football. At dahil dito, ang Kuwait na isang maliit na bansang Arabo, Muslim at Asyano ay nag-organisa ng plano laban sa Israel. At noong 1974, nag-organisa sila ng isang botohan para paalisin ang Israel mula sa Asosasyon ng Football sa Asia. At pagkatapos, nagtipon-tipon ang lahat ng mga bansa at ano naging resulta? 17 bansa ang bumuto pabor sa pagpapaalis, 13 laban sa pagpapaalis, at 6 ang nag-abstain. At dahil sa resulta na yon, opisyal nang napaalis ang Israel mula sa Asosasyon ng Football sa Asia. Tingnan niyo ang kabaliwang ito. Literal akong nakatapak sa Asia. Hindi kailanman umalis ang Israel sa kontinente ng Asia. Pero simula 1974, ipinagbawal na ang Israel na maglaro ng football sa Asia. At, higit sa lahat, sumali sa qualifiers ng World Cup sa Asia. At ang totoong tanong ay, paano makakasali ang Israel sa World Cup kung hindi sila pwedeng sumali sa qualifiers? Dito mismo ang sagot. Sa panahong iyon, noong 1974 ang dapat sanang nakialam ay ang Internasyonal na Organisasyon ng Football
na siyang nag-oorganisa at kumukontrol din ng World Cup na walang iba kundi ang FIFA. At ano ang ginawa ng FIFA nang makita nilang may political na botohan na nakikialam sa football? Ano ang ginawa nila? At ang sagot ay talagang wala. Ang FIFA ay basta na lang nakita ang politika na nakikialam at naghugas kamay sila at hindi nakialam. Kaya ano nangyari sa pambansang kuponan ng Israel? Ang Israel pagkatapos ay nagsimulang maglaro sa Oceania. Pagkatapos ay lumipat ang Israel sa Liga ng Europa at nakapaglaro pa sila ng ilang laro sa CONMEBOL, ang Liga ng Timog Amerika. At sa wakas, noong 1900, 20 taon matapos ang pagpapatalsik, sa wakas ay tinanggap na ang Israel bilang miyembro ng UEFA, ang unyon ng mga asosasyon ng football sa Europa. At nagkaroon ito ng mga positibo at negatibong epekto. Ang positibong bahagi ay nagsimulang maglaro ang Israel ng football kasama ang ilan sa pinakamagagaling na kuponan sa mundo, parehong mga pambansang kuponan at pati na rin naging bahagi ang Israel ng mga liga sa Europa. At nakatulong ito para tumaas at gumanda ang antas ng buong football sa Israel. Pero ang negatibong bahagi ay naging halos imposible para sa Israel na makapasok sa World Cup. Sa halip na maglaro kasama ng mga bansa tulad ng Afghanistan, Iran at iba pang mga kuponan na hindi kasing galing ng Brazil, Europa. Ngayon, kailangan ng makipagkumpetensya ang Israel laban sa Belgium, Germany, France, ilan sa mga pinakamahusay na kuponan sa mundo. At dahil dito, mula nang lumipat sila mula sa Asian League papuntang European League, hindi na muling nakapag-qualify ang Israel para sa World Cup. Dahil pinapayagan ng FIFA na makialam ang politika sa internasyonal na football. At ang football mismo ay isang napakalakas na sandata para paglapitin ang mga tao, para pagsamahin ang mga bansa, at para itaguyod ang kapayapaan. At nakikikita natin na minsan ginagamit ang football sa kabaligtarang paraan. At sa tingin ko, ang pinakamagandang halimbawa ng potensyal ng football ay ang pagtingin sa pambansang kuponan ng Israel. At hindi natin kailangan tumingin ng malayo, tingnan natin ang kuponan na lumahok sa qualifiers ng World Cup na yon na hindi nakapasok ang Israel sa 2026. Sa kuponang ito, magkasama ang mga Arabo, Muslim, Hudyo at mayroon tayong mga kahangahangang manlalaro tulad din na Mohamed Abu Fani, Mahmoud Jaber at Sayed Abu Farhi. At kung pag-uusapan ng qualifiers ng World Cup, sa mga huling qualifiers na ito, naglaro ang Israel sa unang grupo. At ang Israel ay natapos sa 3 pwesto, ngunit ang 2 nangunguna lang ang nakapasok. Nangguna ang Noruega, pumangalawa ang Italia, at hindi nakapasok ang Israel kasama ng mga koponang nasa ibaba. Pero makikikita natin na ito ay isang makatwirang resulta para sa isang maliit na bansa tulad ng Israel. Pero kahit na hindi kasali ang Israel sa World Cup na ito, taon-taon, libo-libo, minsan 10,000 Israeli ang naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo para sundan ang World Cup. At ngayong taon ay hindi rin naiiba. Kaya kahit na hindi naglalaro ang Israel, siguradong tutok na tutok ang mga TV sa Israel sa mga laro. At ang tanong na kailangan pa nating sagutin na yung araw ay, kung nanonood ang mga Israeli ng World Cup, kanino sila nag-cheer? At ngayon, maglalakad tayo sa sentro ng Jerusalem. At aalamin natin mula sa mga tao dito sa lungsod. Tara na! Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David.
hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito, pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa description sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Nakarating na tayo sa sentro ng Jerusalem, partikular sa isang napakakaakit-akit na kapitbahayan na tinatawag na Nahalat Nahalativa. At gaya ng nakikita ninyo, napakaabala ngayon, maraming tao ang namimili at namamasyal. At ngayon, kakausapin natin ang mga taga-Jerusalem para malaman kung ano talaga ang iniisip nila tungkol sa World Cup. Kamusta? Kamusta? Kumusta ka, Gili? At gusto mo bang manood ng mga laro sa World Cup? Oo, isa ako sa kanila. Sino ang sinusuportahan mo sa World Cup? Matagal ko na itong naisip at mukhang para sa Korea ako. Maganda. Ano ang gusto mong sabihin sa mga taga-Timog Korea na nanonood? Napansin ko na maraming taga-Timog Korea ang bumibisita at gustong-gusto ang Israel. Kaya gusto kong sabihin na mahal din namin kayo. Pumunta kayo sa amin ng masaya at may pagmamahal para sa lahat. Huwag paniwalaan ng balita, hindi yan totoo. Ayos kami, salamat. Maraming salamat po. Ikinagagal ako, salamat sa lahat. Kumusta? Ano ang pangalan mo? Marcela, At gusto mo bang manood ng mga laro sa World Cup? lalo na ang Argentina lahat. Kaya di ko alam kung makikita ko kayo sa World Cup. Siyempre, talagang gusto kong manalo ulit si Messi dahil sa tingin ko, ito na ang huling World Cup niya. At sinong kupunan ang sinusuportahan mo sa World Cup? Para sa Pransya. Para sa Pransya. At sa tingin mo ba may chance ang Pransya na manalo? Mag-ingat ka. Habang naglalakad kami dito sa mga kalye ng Jerusalem, tingnan nyo kung sino ang nakita namin. Nakita namin dito ang mga Brazilian at pati na rin ang isang Cuban dito. Gusto ko lang itanong, dito ba kayo nakatira o nagbabakasyon lang? Oo, nagbabakasyon lang kami. Nagbabakasyon. Et? Dito kami nakatira! Dito kami nakatira. At ang tanong ngayon ay, kanino kayo mag-cheer sa World Cup? Sa Brazil! Mag-cheer kami para sa Brazil! Kailangan nating kunin ang ika-6 na titulo. Atin ang ika-6 na titulo. Mag-cheer din ba yung Cubano kasama natin? Oo, para sa Brazil. May gusto akong sabihin mga kaibigan. May dating football player dito at ang anak niya ay football player din ngayon sa Brazil. Kwentuhan mo naman kami. Nagkaroon ako ng maagang karera at naglaro sa America Mineiro at Minas Gerais. Ang anak ko naman ay naglalaro ngayon sa Betim, Minas Gerais. Sabihin mo rin ang pangalan ng anak mo para masundan ng iba. Si Vitor Hugo, ang goalkeeper ng Betim. Kaya, Vitor Hugo, yakap para sa'yo. Dito rin, magkakaroon ng team na mag-cheer para sa Brazil mula Jerusalem. Ang Brazil para sa... Paalam! Paalam! Anong pangalan ninyo? Ako si Bahara, dito si Nissan. At gusto nyo bang manood ng mga laro sa World Cup? Siyempre, Ano yan? Gabi, umaga, at gabi ulit, buong oras, World Cup. inabangan natin ang World Cup tuwing 4 na taon. Mahalaga, kanino kayo sumusuporta at sino ang gusto ninyong manalo ngayon? Argentina hanggang dulo. Portugal naman ako. Huling sayaw ni Ronaldo, Baliskol Batur. Napakaganda. Ano ang nais ninyong iparating sa mga nanonood? Malapit ang malaking laban. Eksakto. Paalam! Anong pangalan ninyo? Ako si Jiv. At gusto nyo bang manood ng mundial? Siyempre, oo naman. Oo naman. Ang ganda. Anong kibbutz ito? Kibbutz Chaim Ichud. Sino ang sinusuportahan nyo sa World Cup? Brazil. Brazil lang. Anong ibig mong sabihin? Wala namang ibang kibbutz. Siyempre. Mahal namin kayo at suportado namin kayo. Masayahin din kayo tulad namin. At sa tulong ng Diyos,
Makakapanood din kami ng World Cup ng personal. Ano ang pangalan mo? Abra, Ibrahim. Interesado ka bang manood ng World Cup Games? Oo, nag-leave pa ako sa trabaho. Totoo? Bemet? Kahit may World Cup, tuloy pa rin trabaho ko. At ikaw, buwan-buwan? Araw-araw, 3 laro kada araw. Wow! Tanong, sinong team ang gusto mo? World Cup ng huling season ni Ronaldo, kaya Portugal ang susuportahan ko. Sino ang susuportahan mo sa World Cup? Mexico. 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 Tara, Mexico. Tara. Argentina ako. Bata pa lang ako, may mga kaibigan na ako Argentino. At anong mensahe ang gusto mong iparating sa lahat ng nanonood sa atin? Pagkakaisa lang. Pagkakaisa lang at sulitin ninyo ang laro football, siguradong mag-enjoy kayo. Shalom. Shalom. Mas marami kami nakitang Brasiliana sa sentro ng Jerusalem. Ano ang mga pangalan ninyo? Lucille. Ako naman si Bella. Hindi ninyo nakita kasi di pa kami nagre-record. Nakita ko damit ng Brazil, kaya tumakbo ako para makita. Ayan mga Brasiliana. At gusto kong malaman kung kanino kayo nag-cheer sa World Cup. Siyempre, para sa Brazil. Sinasabi na ng damit ang lahat. Talaga, para sa Brazil, wala nang team na pwedeng i-cheer. Sa tingin ko, pwedeng maging malaking event ang World Cup dito sa Israel. At talagang ang mga tao dito ay sumusuporta talaga sa Brazil. Oo, hindi. Excited talaga ang mga tao. Sobrang sabik sila. May laban dito sa pagitan ng Portugal at Brazil. Meron ding Argentina. Sa tingin ko, magiging maayos naman. May mga kaibigan ako sa trabaho na lagi nagsasabi, panalo ang Brazil, sigurado! Kaya dito sa Jerusalem, makikita ninyong maraming sumusuporta sa Brazil. May mensahe ba kayo para sa mga Brazilian na nanonood? Umasa talaga ako mananalo ang Brazil at makukuha ang Hexa. Tama, pag-asa ang huling namamatay. Kumusta? Kumusta? Kaya, ano ang mga pangalan ninyo? Kami ang pamilyang Bruckner, si Eitan at ako si Tuvia. Para kanino ninyo gustong suportahan sa World Cup? Para sa Argentina o para sa Switzerland? Switzerland. Yung sa Switzerland, gusto naming manalo ang Switzerland. Pwede kayo magbigay ng sorpresa, pwedeng mangyari yon. Sa tingin ko, Switzerland at Argentina ang magfi-finals, mananalo ang Switzerland. Pero ako ay para sa Argentina. Sino ang gusto mong manalo? Rolando? Hindi ko alam sabihin. Para kay Minyamal, si Minyamal ang gusto niyong manalo. At maraming salamat sa inyo. Salamat sa Brazil na nagmamahal sa Israel. Magpapatuloy tayo dito sa ating mga panayam. Kumusta ka? Ayos lang. At ano ang pangalan ninyo? Ako ay isang Israeli. Sino ang gusto mong manalo sa World Cup? Sino ang gusto mong manalo? Gusto ko ang Brazil. Oh, Brazil? May mensahe ka ba para sa mga Brazilian na nanonood sa atin? Pumunta kayo sa Israel. Bumisita kayo. Gusto namin bumisita kayo. Udyo man o hindi udyo, pumunta kayo. Ito ay isang lupain para sa lahat. Para sa lahat na makita ang ganda ng lupain na ito. Maraming salamat. At gusto mo bang tumugtog ng kanta para sa amin? Gusto mo bang kantahin ang Toda Rabah para sa amin? Pwede namin gawin. Toda ba? At nagkaroon pa nga ng palabas. At tulad ng nakita ninyo, sobrang masigla ang Jerusalem para sa World Cup at marami sumusuporta sa iba't ibang bansa. Pero ngayon gusto kong tanungin kayo. I-comment ninyo dito kung sino sa tingin ninyo ang mananalo sa World Cup. Iwanan ninyo dito ang inyong opinyon. At sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. At maging kakaiba ka rin na yung araw. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo.